Hello guys, good day. Testing tayo ngayon, Connex Barrel 020. Target number 16 to 20 guys, 16 to 20. Yan nga, 020. Connex Barrel 020. Tira tayo sighter guys. Tabi ng number 16. Yun, cheese. Tira tayo target number 16 guys, 16. Yun, cheese pa rin. Tira tayo target number 17. Yun, X yata yan. Parang X nga. X. Target number 18. Yun, cheese pa rin. Tira tayo target number 19. Uy, umakyat. Meron talagang umakyat yung isa guys. Yung number 19. Anyari. Tira tayo guys, number 20. Look. What happened? Why happen? Tira tayo sa ito guys. Anong nangyari? Biglang nagbago yung tama ng unit guys. Ano ba yan? Tira tayo sa ito. Relax. Nga, pumunta kanan. Pumunta siya ng kanan, nag-shooting right bigla yung unit natin guys. Bakit kaya? Tira tayo target number 20. Ulitin natin target number 20.
Yun, nag-X. Biglang nag-ano guys, sa scoop siguro to. Umalaw yung scoop natin. Ay nako. Tira tayo number 19. Ulitin natin number 19 guys. Yun, nag-X din. Yung ano natin guys, scoop natin gumalaw. Kasi pag galing to kanina sa ano, sa number 16 na barrel, tapos nagpalit ako ng barrel, 20 yung nakuha ko instead na 17 pa sana. So pag sitting ko sa ano, sa number ito na barrel number 20, yun, nag-din center. Kita nyo naman, di ba? Kita nyo dun sa ano. So, tira natin sighter. Nag-G siya. Tapos 16, 17. Tapos pag 19 natin umakyat, nag-9. Tapos tira tayo 20, nag-9 din, pumunta ng mga alas 2 ang tama. Ganun din, tira tayo sa site tabi ng 20, pumunta din mga alas 2. So, ang ano nito guys is yung scoop natin. Ano kasi itong scoop natin, mumurahin lang, tag 7K. Gumalaw siya guys, yung ano niya, dead center niya, cross line niya. Gumalaw, nagsettle pa siya kasi mula dun sa barrel number 16 kanina. Sinubukan natin, tapos nag-zero kaagad tayo. Pinihit natin para kunin yung dead center sa itong barrel na pinalit natin na 20. Tapos ilang putok lang yun, tapos tumira tayo agad. So after mga ilang shot is nauga na yung scope natin guys, na ano na siya, lumipat yung ano niya, dead center. Oh, kita nyo sa tiraw. Tapos yung sa pagtira natin sa sighter tabi ng 20, binalikan natin yung 20, nag-compensate tayo. Bali alas 2 yan eh, nasa alas 2. So katapat ng alas 2 doon tayo sa alas 8 nagsumilip, diba? Ayun, nag-dead center, nag-X. Tapos yung 19 natin nag-X din. Kaya puntahan natin guys, doon ko explain sa inyo harapan ha, para makita nyo yung ano talaga, yung galaw ng scoop sa ano competition. Ito yung ano guys, setup natin oh. Yung gamit natin na pang silip doon is itong apixel. Hindi kita. Ito guys oh. Yun nakatutok sa naka-zoom sa ano target natin. Hindi tayo gumamit ng scope side cam kasi pag ito kasi guys, itong eyepiece natin naka-adjust kayo sa eyepiece, tapos yung side cam natin is usually nakalapat yan dito sa ano sa eyepiece. Pag uga ng unit, gumagalaw yung itong ano natin eyepiece, lumilipat yung ano, yung tawag nito, yung groupings. Kaya hindi ako gumagamit ng ano side cam. Pangit yung side cam ko. Tapos ito pala yung unit natin guys. Tapos naka ano pa rin, floating pa rin tayo, floating barrel, walang mga buruloy, walang tawag ito, barrel tuner. Tapos ito yung palatandaan natin guys, yung tape natin nandun, yung tape natin hindi nakabit, yung poste natin, tabi ng upuan natin, poste ng ubas natin, nakakongkreto yan guys, yung base, hindi yan pwede ano, iurong. 28 meters tayo guys, hindi tayo 25, 28 meters ha, gaya ng ibang videos natin, 28 meters. Tapos side lever na yung ano natin, gamit natin na receiver CPR. Tapos ito yung barrel na tinesting natin oh. 0.20, sana yun, ay nako, ayun na maklaro. Zoom natin. Uy, magpakita ka. Ayun, 0.20, connect 0.20 guys ha. So, yan, magalaw.
Yun, 020 connect 020. 19.5 inches oh. Lampas yung tangke natin guys sa barrel. Puntahan natin yung tira natin doon sa harap guys. Explain ko sa inyo kung ano yung nangyari. Sa Lazao guys, pag nasa competition kayo guys, lalo na kung ang scope nyo is alanganin, mumurahin lang tulad ng gamit ko. Di ko na lang i-mention yung brand guys, kasi baka ma-foul tayo. Kita nyo naman nakakabit sa unit kung ano yun. Ano siya, di siya pwede galaw-galawin yung turret, kasi lilipat yung grouping pag mag-settle siya. Delikado sa competition mangyari sa inyo. Todo lang ito, tira natin sa 20 ito, explain ko sa inyo guys anong nangyari dito Tira ko sa number 20, naka-zero na ako. Dito ako nag-zero kanina. Ito, dalawa. Ito, dalawa. Dead center ako. Nag-dead center ako kina, zero. Dito yung mga nag-zero ako kanina sa 20. Tapos ito, nag-final zero ako dito. Dead center. Dalawa, oh. Tapos, tumira na ako sa ano. Di ko na pinakita sa video kanina kasi nag-zero pa ako sa 20. Galing yung tayo sa 0.16 tapos nagpalit ng barrel na 0.20. 0.17 pa sana kaso iba yung nabunot ko na ano na barrel. So 20 pala nabunot ko. So restore tayo sa 20. From 16 to 20 nagpalit tayo ng barrel, nag-zero tayo. Ayun. Tapos ilang putok lang. Na zero natin agad. Tapos tira tayo dito. Dead center to 20, dead center G's. Tapos dito nag X sa number 16. Ito X ata to, parang X ata, G's lang to, malapit sa X. Number 17. Tapos dito sa ano 18 nag G's siya. Tapos guys, dito sa ano, dito sa 19 tayo nag ano siya, nag-9, umakyat. Gumalaw na yung ano natin, cruise line natin. Tapos dito, ito so nag-20 tayo. Nag-ano siya, malapit sa alas 3 yung tama niya. Tapos dito, nag-alas 2. Alas 2:30 yata yan. Explain ko pala sa iyo guys, yung mga o'clock guys. Ito from dead center, yan. Tapos cruise line 6, 12, 1, 2, 3. 3 ito dito, ito 9. Ito nasa mga 2 o'clock. Ito nasa 2:30. Kuha nyo guys. So pag tira natin sighter, pumunta yung tama natin. Ang ginawa natin guys, binalikan natin yung number 20. So nag-compensate tayo kasi duda ko gumalaw yung scope natin, yung ano natin cruise line. Kasi mula sa pag zero ko guys sa kanya, nakailang putok lang ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos pag after 6 na putok, nagsettle yung scope ko guys, gumalaw. 1, 2, 3. Tapos yun nga, gumalaw paggalaw niya. So ito, nag-compensate ako. Tiniraan ko itong number 20, nag-compensate ako guys. Yung pagtira ko dito sa sighter is dead center, tapos yung bala pumunta dito sa taas. So ang offset niyan sa scope guys, dito mo silipin. Dito. Diba? I-adjust mo. Dito mo silipin para yung bala nasa taas. Alas 2, so silip ako alas 8. Yun, nag-dead center. Nag-X. Dito din. Nagsilip din ako alas 8. Dito din ako sumilip sa scope. Dito ang sinipat ko. Sinipat pala guys ang term. Dito ko sinipat. Yun, nag-X din. So ito guys, yung ano natin dito, leksyon dito is wag kayong maging kampante sa scope nyo, lalo na pag ano, nasa laro na kayo tapos pihit kayo na pihit ng turret. Yun, madidisgrasya talaga kayo. Alam nyo, ilang beses na yan nangyari sa akin guys. Yung noon, baguhan pa lang ako, pihit ng turret. Tapos lumilipat yung groupings guys.
Hanggang sa nangyari, naubusan ako ng hangin. So, ang naging solusyon ko is mula dito sa bahay, nagsiro ko na yung unit ko. Pagdating doon sa area ng competition, di ko na siya ginagalaw. Pag tira ko doon sa sighter, kunwari, tulad nito. Kunwari lang ha. Yung ako ito, tulad dito number dito. Kunwari, pag doon pupunta ko sa site, yung bala ko nandito, tapos confirm nandito pa rin. So hindi ko na yan pinipihit ang turret guys. Ang ginagawa ko is compensate na lang. Kasi pag magpihit pa kayo ng turret, wala na. Mauubusan lang kayo ng hangin, one load pa naman bawat per card. So mas lalong masisira yung ano nyo, yung tama nyo sa papel. So compensate na lang talaga guys. Pag-aralan nyo mag-compensate, para hindi kayo pihit ng pihit sa turret. Kasi lalo talaga guys yung mga scope na China, mababali talaga sa guys. Kita nyo naman dito guys, lumipat. Nakailang putok lang ako, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pagka-6, pagka-7 wala na, lumipat na siya guys yung grouping. So kita nyo naman, pag-compensate ko X, pag-compensate ko ito ulit X. Dito hindi na ako pihit sa compensate na lang talaga. Kaya dapat sa laro guys, marunong kayo bumasa ng yung takbo ng bala nyo. Hindi dapat kayo magbase puro dead center, wala. Awit 'yan. Okay guys. Thank you. Salamat guys sa pakikinig. Sana may natutunan kayo based yan sa experience ko guys. Thank you.